Masarap ba ang luto ng Diyos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Na yung pag-usapan po natin ngayon ay patungkol sa sex. Nung bata ako, pag sinasabing, masarap ba yung luto ng Diyos? Nakatingin ka na ba ng luto ng Diyos? Di ko naiintindihan yung mga tatanda pag nag-uusap sila. Anong nakatingin ng luto ng Diyos? Ano yun? Nagluluto yung Diyos? So, I didn't understand that at that time. So, nung matanda na ako, ngayon, doon ko lang naisip ng mga sinasabi ng mga matatanda. Pag sinabing luto ng Diyos, sex pala yun. So, bago po tayo mag-umpisa dito sa topic natin ito, gusto ko munang batiin si Darwin Aguilar, Anton Fernandez, and Emeline Sales. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa dito sa ating daily devotions. So, yung topic po natin, mga kapatid, ay patungkol po sa sex and creation. Now, itong topic po na ito, ayoko kasing pakawalan yung A to Z natin kasi mapupunta na tayo sa letter T. So, hinabol ka lang itong topic ng letter S na sex. Para po sa kalaman ng lahat, yung topic po natin this year ay from A to Z na mga topic sa seminary. Pag-usapan po natin yung anong tinuturo ng Biblia patungkol sa sex. So, sex and creation. Sex is God's good design. Ayan na. Dapat, mga kapatid, magkaroon tayo ng tamang perspective. Ang sex ay disenyo ng Diyos. Si Lord ang may gawa niyan. Si Lord ang nagbigay sa atin yan as a gift. Given within marriage as a sacred expression of love, unity, and fruitfulness. Unlike the world's distorted views, the Bible teaches that sex is honorable when kept within God's boundaries. It is not shameful but holy, a covenant gift pointing to intimacy, trust, and mutual giving. Sabi po rito sa Genesis chapter 1 verse 27, So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Napakaganda po ng description dito. God created humans in the image of God. Tapos sabi rito, male and female, He created them. Ang Diyos ang naglikha ng male and female. Sa panahon kasi ngayon, dinedistort na yun. Ano ibig sabihin ng male and female? Yung woman, nagiging man. Yung man, nagiging woman. And so many definitions or so many labels patungkol sa gender, no? Pero dito sa Genesis 1:27, male and female without confusion. Now, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. And then, series po ito. So, marami po tayong matututunan patungkol dito. Number 1, sex is not shameful, but pure and holy. Mga kapatid, lagi tayo mag-start sa Genesis chapter 1. Na lahat ng nilikha ng Diyos sa Genesis chapter 1, mabuti. Kaya laging inuulit-ulit ng Diyos sa Genesis chapter 1, it was good, it was good, it was good. Kada lilikhaan Diyos, sasabihin niya, it was good. And nung nilikha niya yung tao, it was very good. Kabilang na po yung pagiging male and female, it was very good. Isipin niyo po itong unang dalawang tao, no, nilikha ng Diyos na magkaiba. At the same time, magkapareho. At nung nagkita siguro, no, first time nila nakita ni Eva at Adan, nagkita sila, first date nila, pinag-meet sila ng Panginoon, na nakita siguro nila yung similarity agad nila. Kasi iba yung mga leon, iba yung mga tigre, iba yung mga elepante, iba yung mga isda. Eto katulad mo. At the same time, makikita mo rin yung difference. Kasi naked sila eh. Oh, ba't yung sa'yo ganyan? Ba't itong ganito sa akin? Design ni Lord yun. Disenyo ng Lord. And there's nothing shameful about that. Alam niyo mga kapatid, yung usapang sex, dapat pinag-uusapan yan unang-una sa tahanan. Kung ikaw ay magulang, nakikinig ka sa akin ngayon, talk about sex with your kids, with your children, hanggang sa lumaki sila, hanggang magbinata, no? Hanggang magdalaga. Talk about sex. Bakit? Kasi sex is not shameful. It's something holy. It's something pure. Kapag hindi mo tinuro sa mga anak mo yung usaping sex, biblically speaking, somebody else's will. Ibang tao ang magtuturo niyan. Social media ang magtuturo sa kanila ng sex. Or masasamang impluwensya. Imbis na maganda sana yung natutunan nila about sex, masamang impluwensya ng mundo ang makaka-impluwensya sa kanila.
At wag naman sana, no? So maganda pinag-uusapan talaga yan. Starting with your family. Number 2 po, sex is God's precious gift. Regalo po ng Diyos yan. Ang pag sinabing regalo, no? Alam mo yung, lalo na lang Diyos ang nagregalo nito. Kaya yung sex, ibang klaseng regalo. Imagine the world without sex. Imagine marriage without sex. Ako po, nag-aaral ako ngayon, no? Ang dami ko nababasa ng mga kaso na ang ground for annulment is unable to consummate marriage. Ibig sabihin, hindi makapag-sex, no? Let's say may mga problems, impotence. So, ang hirap isipin para sa marami na, marriage without sex, no? Pero yung sex, kaya essential yan kasi regalo ng Diyos yan, ibinigay ng Diyos yan sa atin. Within the boundary of marriage. Napakahalaga po ng boundary of marriage kasi isipin niyo po, ang sex po, parang po yan Christmas gift. Okay? Let's say, I don't know about your culture, pero sa ibang culture, no? Mga September, October, November, December, early on, naglalagay na ng mga gifts, no? Binagbibigay na ng mga gifts. Pero, sasabihin ng magulang, okay, ito yung gift mo, anak, nandito sa ilalim ng Christmas tree, pero bubuksan mo yan sa December 25. Okay? Yung sex parang ganun May bigay ang Diyos sa atin, lalo sa mga estudyante dyan, no, mga nanonood. Yung sex, ibinigay ng Diyos yan sa atin. Meron ka na yan Pero bubuksan mo siya sa takdang araw. Parang Christmas gift, bubuksan mo sa December 25, hindi sa November 1 or September pa lang binubuksan mo na at ina-explore mo na. Yung sex ganun din. Binigay yan sa ng Diyos, nasa sa'yo yan, but you have to open it as a gift on the day of your marriage or wedding night, no? It's a precious gift. It's a God's gift na hindi mo bubuksan prematurely. Kaya nga ang tawag dyan, premarital sex. Kapag before marriage, nagkipag-sex ka na. Premarital sex. Prematurely, binubuksan mo na yung regalo ng Diyos. And hindi mo siya may enjoy kasi nga nagkakasala ka laban sa Diyos. Unlike sa within the boundary of marriage, may enjoy mo talaga siya. Kasi alam mo na glorifying siya sa Panginoon. Binuksan mo siya on the day na tinakda ng Panginoon. Number 3 po, sex is designed with many fine details. Tanda natin yung sex, ang regalo yan ng Diyos. At the same time, ang Diyos ang nag-design yan. Isipin nyo si Eva at Adan, nung nagkita sila, in-inspection pa siguro nila isa't isa, no? Nakita nila yung fine detail. Many fine details. Actually, ang daming detalye ng sex physical, spiritual, emotional, lahat nandyan na Doon pa nga lang sa physical, mind blown ka na paano dinesign ng Diyos yung sex yung mga katangian, yung mismong organ, no? Ibang klase yung pagka-design na yun. It is meant for enjoyment. Talagang nilikha ng Diyos para sumaya ka sa buhay mo, no? Bilang husband and wife. Sex is designed with many fine details. It's a gift of God. Therefore, we should not abuse and misuse God's gift. Dahil series naman po ito, no? Dumako na tayo sa application natin kasi marami tayong mapapag-usapan patungkol dito. Yung Biblia, actually, pag binasa mo ng mabuti, ang daming topics niyan, ang daming usapan niyan patungkol sa sex na hindi madalas napapag-usapan sa church. So maganda mapag-usapan natin dito, no? Number 1, protect God's gift of sex. Tayo po ay may duty na protektahan yung regalo ng Diyos sa atin. Lalo sa mga estudyante na nakikinig dito sa devotion natin, no? Parang gift, parang regalo yan, nandyan na sa'yo, no? You have to protect it. Huwag mong buksan ng November o ng September. Buksan mo sa Christmas 25. Sa araw na tinakda ng Diyos, sa wedding day mo, wedding night, no? Sa honeymoon. Antayin mong mabuti. Keep yourself pure. Now, para sa mga may asawa, you also have to protect the gift of sex. Pang-asawa mo lang talaga yan. Hindi mo pwedeng i-share yan sa iba. Hindi mo pwedeng i-share yan lalo na sa mga prostitute, no? Or sa ibang lalaki o sa ibang babae.
Protect God's gift of sex. Regalo to ng Diyos. Ikalulungkot ng Diyos pag hindi mo iningatan yan. Point number 2. Practice faithfulness in thought and deed. Maging tapat po tayo, unang-una sa Panginoon. Pagdating sa ating isip, pag-iisip, at sa ating mga gawa. Sabi po gusto ko i-quote si Charles C.S. Lewis, no? Pero bago yon, gusto ko munang sabihin yung definition ni Jesus Christ ng adultery. Sabi ni Jesus Christ, kapag tinignan mo isang babae, isang lalaki na may pagnanasa sa iyong puso, nag-commit ka na agad ng adultery o ng, sexual immorality with that person. Sa puso mo lang yun, sa isip mo lang yun. Kaya nga sabi ni C.S. Lewis, if you look at an egg, bacon or egg or tinapay, whatever, with lust in your heart, you have already committed breakfast in your heart. Yung sabi niya, no? Kumbaga sa Tagalog, pag may tinignan ka dyan na, let's say, pandesal, egg, ham, pandesal, whatever, no? Na may pagnanasa sa iyong puso, hindi mo pa tinitikman, pero meron na sa pagnanasa sa iyong puso, nag-almusal ka na rin doon sa iyong puso. So, ganun din sa sex, no? Or sa pinagnasahan kang isang tao. Nag-commit ka na rin ng adultery at that time. So, practice faithfulness in thought and deed. Sa isip at sa gawa. Number 3. Pray for grace to honor God with your body. Ipanalangin mo na panalangin natin lahat. Ako, lalo na ako. Ipanalangin natin lahat na maluwalhati natin ang pangalan ng Diyos. Ma-honor natin siya. We'll be able to glorify Him with our body. Kasi po gusto nating i-present yung ating katawan sa ating mapapangasawa, lalo sa mga binata at dalaga pa dyan, na virgin. Virgin na babae, virgin na lalaki. No? That's what you wanna do. You present yourself to each other on the day of your wedding day, na virgin. Preferably, no? Sana, yun yung first kiss mo. Yung sa mga lalaki, pangarapin nyo yan, no? Na yung first kiss mo sa mapapangasawa mo, yung nakaharap na sa magulang niya at sa magkakasal at sa madla, no? Sa mga tao. Yun yung first kiss. Yan ang magandang pangarapin, no? However, kung maraming nakikinig sa atin dito, hindi pa kasal, pero, experiencado na, maraming experience, I want you to know that in Jesus Christ, there's always a new beginning. Kung ginamit natin ang ating katawan for, sexual intercourse or abuses or inabuso natin yung ating katawan sa mga ganitong bagay, sa mga immoralidad, in Jesus Christ, there's a new beginning. Always. There's always a new beginning. You just come to Jesus and you will find redemption. Ang taong eksperyensado na, no? Let's say you presented yourself to many men and women already. Tsaka isang taong virgin sa harapan hindi pa nakikipag-sex kahit kanino. Pag humarap kayo sa Diyos, pareho lang. Pareho lang. In Jesus, pareho lang kayo ng status, pareho lang ng tumatanggap ng kapatawaran, at pareho lang merong redemption, merong katubusan. Maraming mga prostitute, mga talagang ginasgas yung sarili nila sa prostitution long time ago sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, but they were accepted, they were loved, they were redeemed, they were cleansed, at nagkaroon sila ng panibagong simula kay Kristo. So go and sin no more. Yun yung sinabi ni Jesus Christ kay Magdalena. So pray for grace to honor God with your body. Hingin natin sa ating Panginoon yung kanyang mayamang biyaya para tayo ay makaiwas sa tukso at magamit natin yung ating katawan sa kapurihan ng Diyos. Now, para po sa ating discussion, how does seeing sex as God's holy gift change your view on sex? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. And as usual, meron po tayong mga alternative questions na pwede rin po natin isama sa usapan natin. Tayo po yung manalangin. Gracious Father, thank you for the sacred gift of sex within marriage. You created it not for shame, but for joy, unity, and fruitfulness.
Help me to honor this gift with purity and faithfulness. Guard my heart from lust, selfishness, or distortion of your design. Teach me to see intimacy as an act of love and worship, reflecting Christ's covenant with His church. Strengthen my marriage with trust, tenderness, and mutual respect. May my body and relationship always glorify you. Keep me faithful to your word and pure in heart, mind, and action. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Maria Cecilia na partner po natin sa devotion natin na ito. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.